Maganda nga. Ito pa lang yung paborito. Ang ganda-ganda kasi. Nagagandahan din na ako dito eh. Mami, kung tayong dalawa nagkagandahan sa damit na yan, si Mrs. Colbert magagandahan. Okay, sige, ito na. Ho, yun na. Dahil ikaw ang pumili nito, Teddy, gagandahan ko ng gusto. Isang napakagandang damit ang tatahiin ko. Yan. Alam ko naman yan eh. Mami, ang ganda na napili ng trabaho. Ang ganda-ganda ng gagawin ng damit. Walang kasing gandang gagawin yung bisita. Sigurado ako. Teddy, nagsimula na palang magtahi ang mami mo. Opa. Gustong-gusto ko nang makita kung anong kalalabasan. Ang laki yata ng tiwala ko sa mami mo na kaya niyang gumawa ng damit na mas maganda kaysa yari sa Fifth Avenue. Tiyak na pagkakaguluhan ng bestidang iyon, Cedric. Pagkakaguluhan? Oo. Oh, wow. Ang ganda-ganda ng damit mo. Saan mo pinagawa yung damit mo, ha? Sino ang tumahi niyan para sa'yo? Sa madaling salita, pupurihin ng gusto ang bestidang ginawa ng mami mo, Teddy. Totoo ba? Oo. Magiging isang sikat na mananahi ang mami mo balang araw. Makikita mo, Teddy. Sisikat si Mami. Oo. At pagkatapos nun, hindi na matatapos ang o-order sa kanya, Cedric. Ayaw mong maniwala? Itaga mo sa bato. Sisikat ang mami mo balang araw, Cedric. Sana wow, mangyari yun. Mangyayari, sabi. Magiging sikat ang mami mo. Itaga mo sa bato. Bago tahiin sa makina, kailangan munang tahiin sa kamay itong damit para masusukat ba kung tama o hindi. Masyado naman pala mabusisi yan. Mabuti na naninigurado dahil kapag masikip ang pagkakatahi ko, hindi mahihirapan si Mrs. Colbert. Sabagay, tama kayo. Nagustuhan ba ninyo, Mrs. Colbert? Pwede na. Gagamitin po ba ninyo yan sa parting inyong dadaluhan, Mrs. Colbert? Malamang.
O, lalakad na ako. Ikaw nang bahala sa lahat. May pupuntahan pa ako. Oo, ma'am. Mrs., kung meron po kayong ipababago, sabihin niyo lamang. Ano ka ba? Sinabi ko lang pwede. Hindi kung gano'n ho, tatapusin ko na ho ang pananahit. Mabuti pa. At siguruhin mo lang na maihatid mo sa akin ang bisidang yan sa takdang araw. Oo, ma'am. Makakaasa kayo. Mami, buti na lang nagustuhan ni Mrs. Collins yung damit na ginawa mo, ah. Ha, Mami? Oo nga. Pero, Teddy, nahirapan ako masyado eh. Pero nagawa niyo namang maganda, Mami. Yun na nga lang, ito anak ko, pinalalakas lagi ang loob ko. Talaga ikaw. Wala na akong maririnig kundi ang tunog ng sewing machine. Si Mami, hindi lang ang trabaho. Para lang makatapos, tahi siya ng tahi. Nanahi siya kagabi, nung isang gabi, nung isa pang gabi. Saka... Mami, nagpuyat ba kayo kagabi sa pananahin niyo? Oo, naingayan ka ba kagabi? Hindi po, ang hindi nga ng tulog ko kagabi. Talaga? Tapos na ako. Ako rin, tapos na. Mami, ako na po ang gagawa niya. Magpahinga na muna kayo. Teddy, tayong dalawa na lang ang maghugas ng pinagkanan natin. Sige po. Ay! Jadi, kailan daw siya makakatapos? Sabi ni Mami, pag diretso at mga 2 o 3 araw daw. Ako, sigurado ang ganda-ganda ng tinatay ng bisida ng Mami mo. Lalo na ganong damit na para sa pagsipon. Sana makapagsuot din ako ng ganong damit. Kapag tapos na, titignan ko ha. Ha? Gusto ko makita. Sabihin mo sa Mami mo ha. Ewan ko kung sasabihin o hindi. Daya, sabihin mo na. Sige na. Hindi yan pinag-uusapan niyo. Ano pa? Di yung damit? Anong tungkol sa damit, oh? Yung special na damit na ginagawa ng mami ko. Damit special? Ba talaga, Teddy? Patingin na? Sino, ah? Ako rin. Hoy! Ako muna, no? Bago kayo. Diba, Teddy? Ba't ikaw muna? Oo nga. Kasi talaga. Oh,
kailangan maaga siyang bumangon. Pero lagi kaming puyat. Paano? Siya nandar na makinang yan. Ako, sobra na. Kawawa naman ang asawa ko. Kahit ako lang sa tulog, kailangan pa rin bumangon. 4 na araw na siyang napupuyat. Eh, kung magkasakit siya, ay, O, hindi sige, ba sige. maaari? Ako nang kakausap kay Ani. Patitigilin ko na siya. Talaga, Sarah? Eh, pagsasabi, Ama. Oo, sabi eh. Alam kong may dahilan ka. Kung bakit gusto mong tumigil si Ani sa pananahi. Kung ano man yun eh, ewan ko. Pero Pero na, tayong lahat dapat magtulungan sa oras ng pangangailangan. alam ko, kaya lang nga, paano? Alam mo namang walang tigil sa pagtatrabaho si Ani mula nang mamatay si James. Kailangan ni Ani ang trabaho. Unawain na lamang natin siya. Ha? Sige na naman. O ano, ha, Christine? Nahihirapan din naman kasi siya. Oo, nahihirapan. Pero kami naman ang naistorba. Ano? Ay, naku. Christine? O eto, magkape muna tayo. Salamat, Ani. Pasensya na kayo, ha? Ang dami ko na palang naiistorbo. Oh, ito naman. Ano ka ba? Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Ang asikasuhin mo ang pananay sa bestidong yon. Ako ang bahala sa problema. Salamat, Sarah. Mabuti kang kaibigan. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Ano ba utang na loob? Ang sabihin mo, pag natapos ang bestidong yun, sulit ng pagod mo. Pakiramdam ko, isang panaginip ang aking kinatay. Panaginip? Kung talagang magugustuhan niya ang aking trabaho, alam kong may susunod na mas maraming mabubuting pangyayari. At liligaya kaming dalawa ni Sedi. Yan ang aking pinaniniwalaan. Ani? Nangangarap ako ng gising, hindi ba? Hindi. Magkakatotoo yan. Hindi lang pangarap. Tutulungan kita ng husto para naman magkatotoo mga pangarap mo sa buhay, ha? Salamat, Sarah. Maraming salamat. Alam ko kung bakit ka nagsisikap. Kaya lang, ingatan mo rin ang sarili mong kalusugan. Alalahanin mo sana, maliit pa si Sedi. Oo, Sarah. Nauunawaan mo nga ako. Teka! Sandali lang! Bakit, Catherine? Saan kayo pupunta, Abe? Maglalaro ng baseball? Tama! Baseball? Maglalaro ka ba? Umuwi ka na! Tulungan mo nanay mo! Maawa ka naman sa mami mo, Sedi. Tulungan mo siya sa mga gawaing bahay. Oh, yun ba sa'yo lang? Oo nga eh, gusto kami sa'yo. Siguro, Catherine, gusto mo lang makita ang gustidang tinatay na nanay ni Sedi, ano? Saka mo na lang tingnan. Dahil mo naman. May usapan kami maglaro ng baseball eh. Hali ko na, Sedi. Iwan na natin si Catherine dyan. Hali ko na. Baseball! Baseball! Makikita nyo nga na, mag-home run ako. Baseball! Sedi, umuwi na tayo. Ikaw kasi ako lang ng panahon sa mga lukulukong yan. Yan ang mabait na bata. Siguraduhin mo pakikita mo sa akin yung damit, ha? Hindi pwede. Sabi ko, sabay-sabay yung makikita yun, eh. Oo, pero kung dapat mauna. Sige na, Catherine, uwi na ako. Sedi! Teka! Sandali!
Hoy, Teddy. Salamat ako, Mrs. Christine. Pinuyat ako ng sewing machine ng mama mo kagabi. Hindi ako nakatulog dahil sa ingay. Nako, masyad siya maingay. Dahil sa kanya, napupuyat ang asawa ko. Pasensya na po kayo. Christine, ano ba? Bakit si Teddy pinagagalitan mo? Huwag ka makialam. Teddy, sabihin mo sa mami mo na malapit na akong mainit ng gusto. Mabuti pa ka mo para di ako magalit. Igawa rin niya ako ng damit. Opo, salamat po. Siya, ayokong may mga batang nakapulupot sa akin. Pasensya na po kayo. Nako, Cedric. Kahit masungit pala ang tao, pwede rin maawa. Ako, ewan. Naku, makaalis na nga at magluluto pa ako. Kaya ako, sabi na lang nagpapasensya ako. Sungit yung isang yun, ano, Cedric? Talagang ganun lang siya. Huwag kang matatakot. Habang nandito ako, hindi kanya magagalaw. Ako ang bahala sa inyo mag-ina. Opo. Tapos na rin. Sa wakas, natapos na yun. Tapos na rin. Sa wakas, Teddy. Wow! Ha? Teddy, bakit anak? Mami, mukha kay Reyna. Reyna? Mami, ang ganda-ganda niyo. Para talaga kay Reyna. Ang ganda talaga. Para totoong Reyna. Bakit na bakit sa inyo yan? Itong si Teddy, oo. Bagay na bagay sa inyo. Bakit ito magkakatahi? Hindi naman kasi sinabi ko Pangit ang kinalabasan, hindi bagay sa akin. Ano bang klaseng tahi ito, ha? Napakapangit naman ang mga ginawa mo. Pero sabi kasi ninyo, matapos ninyong isukat, wala nang problema. Pwede na, kaya tinuloy ko ng pagtahi. Aba. Ako ba ngayon na may kasalanan? Kasalanan ko pa? Ha? Naku, hindi naman ho sa ganun. Ano ang tapos ito? Walang kaklas-klas. Ay naku, hindi ko pwedeng may pagmalaki ito sa aking mga kaibigan. Dapat kasi doon nalaman ko nung patay sa 5th Avenue. Kung bakit naman kasi pinilit ako ni Sir Alex Pinilit niya ako. Sana hindi ako naniwala sa kanya. Sana hindi ganitong kinalabasan ang damit ko. Ay naku. Pasensya na ho kayo. Ayusin ko na lang ulit ang damit ninyo. Bukas nang dadalang ko pagtitipon. Hindi mo na matatapos yan. Di bali na lang. Ayoko na. Hindi kita babayaran. Dahil ayoko sa ginawa mo. Pangit, baduy. Hindi ko yung may susuot. Kaya wala kang bayad. Mami! Teddy, anak, wala ito. Hamon ako. Kaya ko ng sarili ko. Huwag mo akong alalahanin. Ale! Sinungaling kayo! Sinungaling! Aba, baba kami suso. Teddy, wala. Sinabi ko sa mami ko, nung una siya magsukat, na pwede na, kahit na ano. Tumigil ka! Sobra na kayo! Makakainis kayo! Ano ka ba? Bastos! Walang modo! Pasensya na ho kayo. Teddy, humingi ka ng tawad kay Mrs. Colbert. Ba't ko gagawin yun, mami? Wala naman akong kasalanan. Siya! Siya daw mali. Sabi ko sa... Tama na! Bastos! Walang modo! Malis ka sa harapan ko!
Buhay ko, hindi ko makakalimutan ng ginawa ni Mrs. Claudette. Hirap-hirap pa naman si Mami at tuwa-tuwa pa siya. Yung pala, ganun lang ang mangyayari. Kawawa naman ang Mami ko.